Viewer discretion is advised. Sa mundo ng social media, may mga magkakaibigan mula sa Texas ang nag-uusap tungkol sa kanilang magiging anak. Hindi alam ng lahat na ang isa sa kanila ay may tinatagong lihim at handang gawin ng lahat para ituloy ang malaking kasinungalingan. Noong tag-init ng 2020 sa maliit na bayan ng Texas, may babae na nagngangalang Taylor Parker. Siya ay kilalang nagbubuntis dahil lagi itong nagpo-post sa social media. Dito nagpo-post siya ng mga ultrasound pictures at nagbibigay ng mga update tungkol sa kalusugan ng sanggol. Sa lahat ng aspeto, tila siya ay isang babae na masaya sa kanyang pagbubuntis. Sa di inaasahang pagkakataon, si Taylor ay may kaibigan na nagngangalang Regan Simmons Hancock. Si Taylor ang kumuha pa nga ng mga larawan ng kasal at engagement ni Regan. Sa panahong iyon, buntis din si Regan. Ito ay sa kanyang pangalawang anak at nagpo-post din ito ng mga update tungkol dito. Ngunit hindi kasing dalas at detalyado katulad ng kay Taylor. Sa paglipas ng mga araw ay ang paglaki na rin ng tiyan ni Taylor. Ito ay nag-organize pa ng gender reveal party para sa kanyang paparating na sanggol. Nang dumating ang oras na siya ay dapat manganak, doon nagsimula ang mga tao na mapansin na may hindi na tama. Sa mismong araw at oras na inaasahan na siya ay manganganak ay may bomb threat na nangyari sa ospital. Dahil dito, hindi siya nakapanganak sa oras na iyon o sa mga sumunod na araw. Kinakailangan niya manganak, ngunit tila'y hindi ito nangyayari. May mga tao na nakakakilala sa kanya at naaalala na nagpa-opera ito noon na tinatawag na hysterectomy. Ang hysterectomy ay isang operasyon kung saan tinatanggal ang matris at cervix ng isang babae. Ibig sabihin, hindi na nito kayang magkaroon ng isang anak o ito ay wala ng kakayahang magbuntis. Hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay para kay Taylor. Matagal na siyang may problema sa kanyang boyfriend at talagang nangangamba na baka iwan siya nito. Kaya nag-isip siya ng paraan para mapanatili ito. Sinabi niya sa kanyang boyfriend na siya ay buntis. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalala at nagiging magulo ang lahat para kay Taylor. Dito nagsimula siya ng mga peking appointment, peking ultrasound at peking baby shower. Pati ang pagsusuot ng peking tiyan para magmukhang mas malaki ang kanyang tiyan. Talagang naglaan siya ng maraming panahon at pagsusumikap para sa kasinungalingang ito. Subalit, mayroong time limit ang lahat. Hindi pwedeng maging buntis ang isang tao habang buhay. Gustong-gusto na ni Taylor na magkaroon ng isang sanggol at ang kaibigan niya si Regan ang sagot sa kanyang matagal na hiling. Nais niyang kunin ang sanggol na iyon. Ngunit, may ilang hadlang sa plano niya. Una, hindi naman niya mapagtatapat kay Regan na gusto niya ang sanggol nito. Pangalawa, hindi pa pinapanganak ang bata. Kaya dito nagsimulang mag-isip ng plano si Taylor. Noong October 9, 2020, si Taylor ay nag-research online. Nagsimulang manood ng mga video tungkol sa mga sanggol sa sinapupunan. Partikular na nais niyang makita ang ilang video ng isang sanggol na ipinanganak ng maaga. Mga 35 weeks pa lang, ito'y eksakto kung gaano katagal ng buntis si Regan. Nag-research si Taylor sa Google at naghanap ng mga impormasyon ukol sa pagsilang ng mga sanggol ng maaga. Sa palagay niya, ang maikli niyang panonood online ay nagbigay sa kanya ng lahat ng kinakailangan niyang impormasyon. Pumunta si Taylor sa bahay ni Regan at dito na nga naganap ang pag-atake ni Taylor. Kumuha siya ng kutsilyo, sinuntok at niya si Regan ng mahigit sa 100 beses. 30 sa mga sugat ay sa ulo ni Regan. Sinubukan ni Taylor gamitin ang isang jar na puno ng buhangin na may timbang na 4 pounds at pinukol niya sa ulo ni Regan. Sa kabilang banda, lumaban si Regan. Nagresulta ng sugat sa kanyang mga kamay. Isa sa kanyang mga daliri ay at isa pa ay halos lubusang. Ngunit sa huli, nakuha ni Taylor ang sanggol mula sa sinapupunan ni Regan at saka ito'y umalis. Upang dagdagan pa ang inyong paggigigil, ang 3 taong gulang na anak ni Regan ay naroon sa bahay. Makalipas ang maikli na panahon, mga bandang 9:30 ng umaga, isang Texas State Trooper ang napansing may nagmamadaling sasakyan. Pinahinto niya ito at nakilala kung sino ang driver. Napansin niya na ito'y si Taylor Parker at hawak ang bagong silang na sanggol. Ito ay nasa kanyang kandungan. Ang umbilical cord ay konektado pa sa sanggol na tila lumalabas mula sa pantalon ng babae.
Parang kakagaling lang niya sa panganganak. Sinabi ni Taylor na kakatapos lang niyang ipanganak ang sanggol. Ito ay sa tabi ng daan at ang sanggol ay hindi mabuti ang kalagayan. Hindi na ito humihinga. Sa oras na iyon, tinawagan ng trooper ang isang ambulansya. Sinabi niya na si Parker ay nagbibigay ng CPR sa sanggol at dumating naman ang LifeNet EMS sa lugar para dalhin si Parker at ang sanggol sa isang ospital sa Idabel, Oklahoma. Sa pagdating ng dalawa sa ospital, natuklasan ng trooper mula sa mga doktor ng McCurtain Memorial Hospital na hindi totoong kakatapos lang manganak ni Taylor. Ilang sandali pa, inanunsyo na patay na nga ang sanggol at papangalanan sanang Braxland Sage Hancock. Sa kabilang banda, sa mga oras na iyon, lumabas naman ang ina ni Regan patungo sa bahay ng kanyang anak at nakita nito ang nakakatakot na eksena. Natagpuan niya ang kanyang anak na wala ng buhay at agad namang tinawagan ang 911. Ito'y bandang 10:18 ng umaga. Ang pulisya ay dumating at sa pagtanaw sa eksena, sila ay nagulat. Pumasok sila sa loob ng bahay at natagpuan ang isang babae sa sahig. Nakadapa ito, kalat ang dugo sa tahanan, sa sahig, sa pader, sa mga kasangkapan at sa lahat ng dako. Ito ay naganap sa New Boston, isang bayan na may mga 4,600 na katao at hindi sila sanay sa ganitong pangyayari. Bilang resulta, tinawagan nila ang Texas Rangers upang makatulong sa investigasyon. Dinala nila ang bangkay at napagtanto na may malaking sugat sa tiyan ang babae. Kilala ito na buntis at mukhang malinaw na wala ang sanggol. Alam nila na may isa pang trooper na nasa ospital na nakikipag-ugnayan sa kanila tungkol din sa isang sanggol sa mismong sandaling iyon. Hindi nagtagal, naisip nila ang koneksyon, kaya si Taylor ay agad na napagbintangan. Ang mga otoridad sa Oklahoma ay dinala si Taylor sa kustodiya noong araw ding iyon, ng oras ding iyon. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at sa patuloy na investigasyon, mahirap silang magbigay ng detalye sa media at iniwan ng publiko na nagtatanong kung ano ang nangyari at sila'y naghihintay ng pansamantalang kasagutan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa Oklahoma at ng mga Texas Rangers. Si Taylor na noon ay nakakulong sa Idabel, Oklahoma ay nagpakita sa McCurtain County District Court. Siya ay hinaharap sa kamatayan ni Regan at ng kanyang anak. Pumayag siyang ipadala sa Bowie County at noong panahong iyon, hindi pa tiyak kung mayroon siyang abogado na maaring magsalita para sa kanya. Ang pulisya ng estado ay natagpuan ang mga ebidensya na si Taylor ay may ginawang pag-research kung paano mapapaniwalang nagdadalang tao online. Tinignan nila na marami siyang napanood na video kung paano manganak at alagaan ng sanggol, partikular na ang mga sanggol na malapit sa 35 weeks. Sa korte, si Taylor ay umamin na hindi siya nagkasala sa lahat kahit na may kitang-kita na nga sa kanyang search history at nakita siya na may hawak na sanggol kahit hindi siya nanganak. Siya ay inakusahan ng capital murder at kamatayan ni Regan kasama ang non-capital murder sa koneksyon ng pagkamatay ng sanggol. Sa isang pahayag, sinabi ng prosecutor sa hurado na ginawa ito ni Taylor hindi dahil sa gusto niya magkaroon ng sanggol, kundi dahil ayaw niyang mawalan ng boyfriend. Para gawin ito, pinanindigan niya ang peking pagbubuntis. Sa pagtatapos, pinakita ng prosecutor sa hurado ang mga litrato ng crime scene kaugnay sa kaso na walang tinatago. Sinabi niya na si Taylor ay isang panganib at kailangan parusahan ng kamatayan para sa kanyang ginawa. Sa tugon, inakusahan naman ang mga kaibigan at pamilya ni Taylor na hindi siya kinakausap ukol sa peking pagbubuntis. Ang mga prosecutor ay nanawagan sa Texas jury na parusahan si Taylor ng kamatayan para sa kanyang ginawa. Sinabi nila na ang krimen ay napakahayop at tinanggi na kung mayroon mang magpapantay sa parusang kamatayan, ito ay isang krimen na tulad nito. Sinabi ng depensa ni Taylor na ipapakita nila na siya ay may problema sa kaisipan at tinanggi na ang sanggol ay hindi kailanman buhay mula sa simula. Sinubukang itanggi ang kasong kidnapping na magiging dahilan para mabawasan ang kaso ng capital murder sa isang kasong pagpatay. Sa huling argumento sa hurado, ilang profesional sa medisina ang nagtestigo na may tibok ang puso ng sanggol ng ipanganak at sa mga aksyon ni Taylor, walang dudang siya ang dahilan ng paghinton ang puso nito. Ang hurado o jury ay binubuo ng 6 na lalaki at 6 na babae. Nag-deliberate sila ng hindi higit sa 1 oras bago hatulan si Taylor ng capital murder. Ang ina ni Regan,
na nakita mismo ang crime scene ay nagsalita sa harap ng korte at sinabi na si Taylor ay isang masamang piraso ng laman, parang demonyo. Habang tinitignan si Taylor, sinabi niyang isa si Regan sa mga tao sa mundong ito na nag-aalala sa'yo. Ngayon, sino pa ang mag-aalala sa'yo? Sabi niya, ang aking anak ay buhay pa at lumalaban para sa kanyang mga anak. Nang hiwain mo siya at kunin ang kanyang sanggol mula sa kanyang tiyan. Nagbigay hinanakit din ang kapatid ni Regan. Sinabi nito, dadalhin na lang niya ang larawan ng kanyang kapatid sa paglakad niya sa araw ng kanyang kasal at ang kanyang kapatid ay hindi na maaaring maging maid of honor tulad ng kanilang plano. Sabi niya kay Taylor, dapat mong maunawaan kung ano ang kinuha mo sa akin at sa aming pamilya. Wala nang pagdiriwang sa kanyang kaarawan. Kapag naalala ko ang kapatid ko, kailangan kong pumunta sa sementeryo at makita ang kanyang lapida. Hindi na ako makakatanggap ng text o tawag mula sa kanya. Ipinahayag din ng Assistant District Attorney na ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Regan ay hindi maipaliwanag at walang alinlangan na ito ay torture. Ito ay isang ina na namatay habang lumalaban para sa kanyang anak. Si Braxton ay namuhay at namatay sa bisig ng taong pumatay sa kanya. Sabi ni Judge Tidwell kay Taylor, natagpuan kang guilty sa capital murder at ayon sa batas ng Texas, ikaw ay paparusahan ng kamatayan. Opisyal at tinatadhana ko ang parusang kamatayan sa iyo. Dagdag pa niya sa huling bahagi ng kaganapan, dalhin siya sa death row. Si Taylor ngayon ang ikapitong babae na nakapila sa death row sa Texas. Ang kaso ni Taylor napapatunayang isang kasinungalingan ay hindi kayang takpan ng isa pang kasinungalingan. Minsan kailangan lang natin tanggapin kung ano ang binibigay sa atin. Maaring ito ay hindi natin gusto, pero ito ang nararapat sa atin. Anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? May alam ka rin ba na kaso na katulad nito? I-comment mo na yan. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!